tatlong proposition actually ang gusto ko, Jen, Nelson. Opo. Halimbawa, proposition number 1 ito. Kasi karaniwan ang debate nagsisimula sa salitang resolve, halimbawa. Opo. Okay. Resolve that as the international recognition of WPS is an enforcement of the arbitral award against China in the international forum, NAMRIA and DFA have the duty to define the portion of its limits pertaining to the Philippine Exclusive Economic Zone, Opo. deposit the same with the Secretary General, and publish the same for other states to be notified. So, affirmative, ako yun, dahil yun ang posisyon ko eh. Opo. Kung gustong, Tutulan. siyempre, ang tututol, Panig ni Justice Carpio. panig nila, o di gano'n. Kasi, ito yung pinaka-posisyon ko eh. Kasi nung sinabi ko ang tungkol sa EEC, hindi pa nare-recognize ng international community, ang daming ano eh. Ang daming kiyaw-kiyaw ang kanilang ipinahayag. Opo. So ganito ko i-frame ang mga proposition. Proposition number 2, resolve that as certain KIG features and their territorial seas are outside the Philippine EEZ Opo. and erroneously excluded from the maps marked WPS which were submitted in the South China Sea arbitration, the DFA and DNR and also NAMRIA have the duty to correct said maps, Okay. produce the coordinates, and draw joining lines to incorporate these the features in the WPS and publish the same for the international community to be notified. Yan ang posisyon ko. Opo. Di ba? Anong maintindihan nun natin mga kababayan? Anong ibig sabihin po nun? Eh kasi nga, do-drawing nga nila kung paano masasakop Yung KIG. yung maritime entitlements ng mga features na ating ino-occupy at kine-claim na nandyan nga sa high seas, na kung tawagin na international waters, para malinaw. Yun ang ibig lang sabihin nun. Para sa ganun, malinaw na siyempre, alam natin kung ano ang area ng pagtatalunan. Pagkatapos, yung proposition number 3, resolve that the chart submission and notification are state's obligation under the UNCLOS. Kasi sinasabi nila, hindi na kailangan ng ganito, ganyan. Under the international law, sabi niya ganyan. These are inherent, blah, blah, blah. Pwede yun. Kung halimbawa, sabi nga natin, walang nag-overlap. Walang nag-aaway dyan sa sukat mo ng EEZ mo and other maritime entitlements. Nagkataon, hindi yan ang realidad eh. Ang dami nating claimants, ang daming disputants dito pa lang sa ating EEZ. So, ito, liliwanagin ko kung tatanggapin nila yung tatlong ito. At alam ko naman, nakikinig siguro yung Philippine Bar Association. Philippine Bar Association. Opo. Alam nila ang ibig ko sabihin dito. Ayan, opo. Pinaliwanag ko lang para kung pupunta sila, ito rin ang sasabihin ko. Ayun. So, yun yung tatlong Ang proposition. ibig lamang Sen. sabihin Opo. nito, malawak ang pagsasaluhan natin dito. Hindi nabibigyan ng limitasyon. At kapag ito ang tinukoy lahat, alam ko may intindihan ng ating mga babayan. Ayun. So, kasi ganyan sa debate siya, no? Dapat pagkakasunduan niyo muna kung ano yung usapin na inyong pagtatalunan. Oo, dalawa Opo. ngayon ang magiging panig. Isang affirmative, Ayan. isang negative. Opo. Yung sa proposition number 1, kung sisimplify natin yun, ang ibig lamang sabihin nun, ang WPS sa ngayon, as defined by our domestic laws, ay hindi pa nare-recognize ng international community. Ayan. Opo. So yun ang posisyon ko, affirmative. Alimba, sasabihin niya, hindi. Hindi. Alam ko ngayon, ang WPS ay recognized na Ng buong mundo. ng buong mundo. Yan, Di ganon, hindi maganda. Pangalawa, yung KIG. Yan. Sinasabi ko, yung mga na-occupy nating features at saka mga kine-claim natin ay hindi nasama doon sa naunang mga mapa na isinabmit Yan. Opo. ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, nung ihain nila yung petition sa arbitral tribunal. At may kaugnayan dito sa obligasyon ng NAMRIA, ng DNR at ng DFA na sana korekin nila ito sapagkat maliwanag naman, hindi nila sinali. Opo. Yun ang affirmative, yun ang aking posisyon. Oho.
Oh, kung tututulan niya yon sa panig na tumututol, Yan, sige. minsan negative siya. Oo, edi yan na. Pagkatapos, yung pangatlo nga sinasabi natin, meron tayong obligasyon sa ilalim ng UNCLOS. Hindi lang karapatan ang nakasalig dyan. Nandyan ang karapatan natin, pagkilala nila sa karapatan nating enjoy natin ang saganang atin in terms of maritime entitlements. Ngunit, pinagmumulan din yan ng obligasyon ng mga estado. Yan. Hindi lang karapatan. Aha. Yun ang posisyon ko. Gusto niyang tutulan yon, o sige. Yan. Maliwanag yung tatlong propositions po na yan. Ayan. Kaya siguro ang Philippine Bar Association hindi naman naghain ng mga proposition kasi alam nila Kakausapin nila kami. Kakausapin nila kay kabilang panig Oo, para ano sana naman. Kasi sa pagkakalinya ng mga propositions na yon, malawak na yon. Yan. Opo. Sa tingin ko, sufisyente yon para sa isang kapaki-pakinabang at makabuluhan na sabihin na nating pagtatalo o diskusyon na may intindihan ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na po yung na-agitate ngayon, na ina-agitate po nila talaga, mga kababayan nating nakatira, dyan po sa Kalayaan Island Group. So paano yung dalawang proposition naman na ino-offer ni retired Justice Carpio? Ano doon malalagay doon Ayun, opo. Kasi sa kanyang pag-propose kasi, hanggang doon lamang sa sinabi ko raw na Wala. the West Philippine Sea does not exist. Oho. Paano kami magtatalo doon? Unang-una, sinabi ko yun sa maraming pagkakataon na aming pagtatalo at pagpapaliwanagan. Sinabi ko yun, the West Philippine Sea does not exist. Pero dugtungan mo yon. Ayun. Oh. In the contemplation of public international law. Sa ating domestic law, tayo nalalaman natin. Alam natin yun. Pagtatalunan pa ba yun? Pero sabi naman nung dalawa, una, Jay Tariela at yung isa, Professor Batumbakal, ang soberenya ay hindi dapat pinagdedebatehan. Yan. Bakit kailangan natin Kalat magdebate? ngayon sa social media yan. At yan din yung panawagan ng ilang senador, Jen. Oo. Na wag nyo nang wag na kayo magdebate, hindi maganda yan para sa... Parang binubuyang niyang payan natin sa buong mundo ang kahinaan ng bansa natin. Hindi dapat pagtalunan yun kung naiintindihan nila. Aha. Lalong-lalo na sila dapat ang nakakaintindi dito Hindi ba? Kasi retirado kang justice ng Korte Suprema. Ikaw naman, opisyal ka ng Philippine Coast Guard. Opo. Dapat naiintindihan mo sana kung ano yung pinag-uusapan. Ngayon, kung ikayo mismo ang hindi nakakaintindi at ginugulo nyo pa yung mga kababayan natin, kailangan nating liwanagin. Ayun. Doon lang nagkaroon ng necessity ng isang public debate or friendly discussion. Kasi kung lahat tayo naiintindihan natin, ba't pa tayo magtatalo? Oo nga. Hindi daw ba yan magpapahina sa posisyon natin sa daigdig, Sen? Kung pagtatalunan natin yung... Ano ba ang posisyon natin in the first place? Wala nga. Hindi nga maliwanag Atin ng West Philippine Ang Sea. posisyon mo lang, atin ito ka. Atin. Tinatanong ko lang naman hanggang saan ang atin. Aha. Wala pa nga tayong posisyon. Hindi nyo nga ma-define. Pagkatapos sasabihin nyo, mawiwikyan ang ating posisyon. Palalakasin nga natin kasi kapag yan ay talagang pinag-aralan ninyo at nilagyan natin ng code, doon lamang, lalo mas titibay. O ang aking ginagawa ay pampatibay. Kasi kayo, mulat-mula pa, hindi nyo na ma-define. Kaya nga hindi natin malaman kung nasaan Opo. Hanggang saan, nasaan. Siguro pa maliwanag na yun. May sinasabi po, kayo, Sen, na pwedeng managot sa usapin ng treason. Si retired Justice Antonio Carpio. Babasahin ko na siya Sige, para yan. Sige. malinaw. Ito ay pinagtapat na statement ninyo at ni Senador na si Justice Carpio. Oo. Itong nabanggit nyo nung Friday, lumaki nga sa palagay niya ang exclusive economic zone. Ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles territorial sea. Yung ibig sabihin parte ng ating territory. Yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Yan. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Yan. Oo. Sagot naman ni Justice Carpio, every first year law student knows that treason cannot be committed
during peacetime. So laging ganyan ang mga banat na galing gano'n. No? Laging may panmaliliit sa kapwa. The no? crime of treason can be committed only if the Philippines is at war. That is clear in Article 114 of Revised Penal Code. Yan. Yan, Sen. Alam mo, sana maano natin sa Ina-upload lang, Sen. in-upload na ni Opo, Direk opo, ni para Direk, mas oh. malinaw kasi. Yes po. Doon lang sa pagsagot niya, Jen, nakikita mo na yung pangmamaliit sa kapwa. Opo, di laging ba? ganun, Sen. Opo. So, ikukumpara tayo sa First year law student. first law student. Ano. Total, sa kanya naman ang gagaling. Akala ko kasi, malawak ang pangunawa ng taong ito eh. Kaya ganun lang ang sinabi ko eh. Actually, ang gusto ko sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangang i-demanda pa. Okay? Alam niya na ang ibig ko sabihin, yung connotation noon. Ano? Bakit ka mo? Ang sabi ko nga, alam mo, maski na grade 1 naman na pupil, Jen, Opo. naiintindihan niya na hindi mo pwedeng ipamigay ang saganang sayo. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay teritoryo. Ang territorial sea kasi, Jen, sabi ko nga, ito'y parte ng sovereignty ng isang bansa. Tama Hindi po. lamang yung land features. Ang kabuuan po ng land features ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Ngayon, sa pagkakakwenta niya doon sa pinag-uusapan nating teritoryo, sana na pwede nang iano ni Direk para makita ng mga kababayan natin yung total ng ating territorial sea. Na ito'y kinuwenta. Ayan. Makikita mo dyan, Jen, Nelson, na ang computed na territorial sea ng ating bansa ay 274,136 square miles. Square miles yan, ano? Opo. Ngayon makikita mo, noong i-dispose niya yung Republic Act 9522, kasi naging ano ito eh, naging asunto ito, kinwestiyon siya ng isang professor ng international law sa UP, Justice si Professor Magallona. Melvin Magallona Opo, yata. opo, tama po. Yung RA 3046 at saka yung RA 9522. 952. Opo. Ngayon, makikita mo doon sa kanang bahagi ng column, ang natira na lang ay, basahin mo nga, Jen, 32,106 square nautical miles. Oo. Oho. So nakita mo, halos mahigit 244,000 square miles ang nawala sa ating territorial Nabawas. sea. Opo. Ha. Sabi ko nga rito, kahit grade 1 siguro, Jen, maintindihan niya, hindi mo pwedeng ipamigay ang teritoryo ng iyong bansa. Opo. Kasi magkakasala ka sa ating saligang batas. Iyan ay nakasalig diyan sa pag-usapan. Tatlong saligang batas ang pinag-uusapan dito eh. Yung 1935 Constitution na 2 treaties ang pinag-uusapan diyon. Yung treaty between the United States and Spain. Pagkatapos, basahin na lang natin siguro para hindi tayo magkamali, ano? Merong United States at saka Spain, December 10, 1898. Ito yung sa Article 1 ng National Territory ng 1935 Constitution. At binabanggit dyan, ang treaty naman between the United States and Spain, November 7, 1900. Okay. At pagkatapos, yung panghuli, United States and Great Britain, January 2, 1930. Okay. Opo. Dito in-stipulate yung hangganan ng ating sovereignty. Kaya nga, ang Article 1, nakalagay po dyan, national territory. Okay. Ngayon, kaya nag-asunto si Professor Magallona, hindi niyo pwedeng baguhin, sabi niya, sa magitan kanya noong 95-22. Mababago kasi yung Republic Act 3046. Yung 1961 kasi, nakaso ito, idinrowing ang ating archipelagic baselines. Opo. Ngayon, dahil nagkaroon nga ng UNCLOS,
actually mahaba ito, ano? Opo. Gumawa ng isang panukalang batas si dating Senador Miriam Defensor Santiago at siya nag-aalala baka magkaroon nga ng problema sa ating national territory as defined in 1935 Constitution. Kasi ito, hindi na bago ito eh. Walang isa mang estado ang tumutol, kahit ang China, hindi niya tinutulan yung ating national territory. Sa mga tuwid, define na dito yung ating territorial seas. Yung una pa. Hindi lamang nilagyan ng ng hangganan. Hindi nilagyan ng hangganan. Kaya nga sabi ni yumaong Senator Miriam Santiago, kaya ako ginawa ito. Opo. Para sa ganon ay hindi magkaroon ng possible conflict sa UNCLOS na magiging enforceable na sa atin. Dahil nakikita niya, darating na yung 1994 na eh. Ayan. Meron tayong obligation under the UNCLOS. Ganyan. Anyway, sa mga susunod na pagkakataon, binibigyan ko lang ng halimbawa. Opo. Ngayon, sa panig kasi ng gobyerno, kinuwenta nila yan. Ngayon, sabi ni Professor Merlin Magalona, i-amend natin ang ating constitution bago po nyo gawin yan. So, okay. ang unang problema rito, Opo. paano nyo i-amend itong national territory, miski na nung sumunod na saligang batinabi na ating inaalis ang epekto ng mga tatlong treaties na nabanggit ng 1935 Constitution. Maliwanag yung posisyon ni Professor Magaliona. So, dalawang bagay ang problema rito. Sabi niya, mababago sabi niya kapag hindi ninyo inamend ng Constitution, magkakamali kayo. Opo. So constitutional violation ito. At nung actual na makwenta, sinasabi ko nga, isipin mo, from 247,000, naging 32,000 na yan, ipinamigay mo. Kumbaga sa isang komunidad, ito yung plaza mo. O kaya ano man yung patrimony ng isang lugar. Opo. Isang lawa siguro o isang ilog. Basta mo na lang ba pinamigay yun? Hindi po pwedeng ganun eh. So kahit na sabihin natin sa pamamagitan na rin ng paghahambing ni retired Justice Carpio, palagi niyang sinasabi kahit first year student, maintindihan. Akala ko malawak ang pangunawa at malalim ang pangunawa niya. Ang ibig lamang sabihin doon, hindi kita inaakusahan na ngayon eh. I am pronouncing you guilty of treason sapagkat tinraidor mo ang ating bansa. Pinagtaksilan mo ang iyong bansa. Naduwag ka sa paglalagay sa wastong kaayusan ng ating saligang batas. Isinorender mo ang national territory. Alam mo ba kung gaano kalaki yung 242,000 square miles, Jen? Para mas malaki pa po sa Pilipinas ata. Mas malaki kasi ang area po, ang land area po ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Opo. Okay? Ito square miles ito eh. Opo. 247,000 square miles. Opo. Ang nawala 242,000 square miles. Square miles, opo. Ay miles ito eh, mas malaki ito kaysa sa kilometer eh. Opo. So palagay mo parang 1.2, i-multiply mo yata ng 1.2. Hindi ko nakabisado, either 1.2 or 1.6. Lalaki yan eh. Siguro sa kwenta baka umabot ng 400,000 square kilometers. Kusa kilometers, opo. Ibig sabihin, mas malaki yung territorial sea na ginibap mo kesa sa land area ng bansa mo. Paano mo gagawin yan? Ito, alam mo, ito ay isang malaking problema. Dapat, ewan ko paano nyo gagawin, ano? Kasi ako, hindi ko na siya sinacharge eh. I am already proclaiming him guilty of treason. At siguro ang parusa niya, Jen, Nelson, magpaliwanag siya sa bawat isang Pilipino, paano niya nagawa yun. Sasabihin niya, kasi sa mga ibang sinasabi niya, hindi naman ako lang kasi tingnan mo. Tingnan mo ang katwiran niya, collegial naman ito eh.
Collegial ito. Supreme Court ang yung decision yan. bakit ako lang ang kakasuhan nyo halimbawa? O sasabihin nyo Ako lang guilty? ang nagtaksil. Oo, nagbigay nito. Ano yung guilty sa Tagalog? May sala. May sala. Bakit ako lang ang ipoproclaim yung may sala? Ito, unanimous decision ito. Oho. Nakakalimutan. Ibig mo ba sabihin, nawawalan ka ng kasalanan dahil nagdamay ka lang ng iba? Kasi siya ang proponent niya, no? Ikaw ang Siya nagdesisyon ponente. nito eh. Siya ang ponente Kung ng naging desisyon. matapang ka sana, tiningnan mo, hindi pwedeng mangyari ito eh. Kasi ang kanyang palagi, ang sinasabi niya sa pagdidesisyon niya, hindi pala kanyang mawalan tayo ng territorial sea. Oho. Lumaki naman yung ating exclusive economic zone. Teka, parang mali ata yung sen, ano? O, ikaw lang, nakita mo na mali. Alam mo kung bakit... Exclusive economic zone. Alam mo kung- Lumaki alam mo- naman talaga Sen, Oo, di ba? oo nga. Lumawak Oo, ah. lumaki. Lumaki nga. Pero iba yung categorization. Yung importansya. Iba ang nature ng territorial Opo. sea doon sa exclusive economic zone. Yes po, tama kayo. Parang halimbawa, Aha. isang bilaong kalamay. Opo, oho. Ha? Yan, oo. Ang laki na isang bilao eh. Opo, oo. At saka isang pinggang pansit. Ipagpalagay mo yung isang pinggang pansit, Oho. puro ginto pala yun. Nako. Hindi kanya, okay na itong Isang mas bilang malawak pansit, naman oo. ito eh. Mas malaki ito. Isip-isipin mo, naipagkamali niya yung lawak sa quality. Yung importansya. Kasi Yung teritoryo mo importansya. na ito eh. Yung importansya, territory ito, hindi mo pwedeng, unang-una, hindi mo pwedeng ipamigay yan. Sapagkat yung saklaw ng national territory, saligang batas ito eh. Oho. Hindi mo pwedeng galawin ito nang hindi mo inenmyenda ang saligang batas. Opo. O pangalawa, At hindi rin pwede sakupin ng kahit sino yan, Sen. Kasi Oo. teritoryo mo na yan eh. alam mo sinasabi niya? Si Professor Magallona pa raw ang humihingi. Basahin mo yung sariling na ewan ko kung naging ulyanin na siya. Teka mo. Hindi ba? Oho, oho. Pwede mo bang ikumpara yung isang pinggang ginto at saka yung Isang bilaong kakanin. isang bilaong kakanin? Oho. Kahit pa- Hindi ko minamaliit yung kakanin. Kahit po napakasarap nun. Lalo na yung kakanin, yung tinatawag nating mahablangka. Ay, nako, oho. Gawa sa Pampanga. Oo, sa Kapampangan, anong tawag doon? Nakalimutan ko na, Sen. Hindi mo na alam. Hindi ko na maalala pa. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Opo, oho. Ganun ang paglalarawan. Oho. Nelson. Para may naalala ko Nako. na ito sumikat to dyan eh. Baka Hindi, kilala mo. bago mo kasi hindi sinagot ni Oo. Mahablangka. Ayun, Ayun nga po, yung masarap na mahabla Masarap ka. Oo nga, ano? tinatanong kita sa Kapampangan na yun. Ipagpapalit mo yung mahablangka. Hindi ko na maalala, Sen. Kung anong tawag eh. Tibok-tibok. Ay, oo nga, tama. Ikaw naman eh. Tibok-tibok Palagi ko na. sinasabi sa iyo, huwag mong Napakasarap kakalimutan niyan, yan. ano. Napakasarap niyan. Oo. Napakasarap niyan. Pero kaya tanggapin mo o hindi, hindi sarap ang pinag-uusapan dito, yung halaga eh. Yung halaga, yung importansya. Oh, Tama. meron ka sinasabi. Pero Sen, bago yun, linawin natin kasi yung mga karaniwang mamamayan hindi alam ang pagkakaiba eh. Ano ba yung pagkakaiba? Diba, nakakuha ka nga ang laki na nakuha nating exclusive economic zone eh. Oho. Yung territorial sea, ganito lang naman yun nawala eh. Isang bilao kumpara sa isang banyera. mas Isang malaki banyera ho nakuha mas natin. malawak Laki. yung iising pumasok kaysa dun sa territorial sea na nawala. Kasi sa kwenta niya, parang 369,000 square miles. Opo. Pero sabi ko nga sa yung natira naman sa ating Teritoryo. 32,000 na lang magmula sa 247. So ang nawala 242,000. Anong importance nung, ano pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba nun, yung territorial sea, parte ng teritoryo ng Pilipinas, kaya Yan. tinatawag parte ng sovereignty. Yes Ayun, po. so ibig sabihin, Sen, pagka ito ay i-give up mo, Dapat binawas. sovereignty ang... Soberenya to eh. treason nga yan. Sinira mo yung Article 1 Oo nga. ng ating national territory. Basahin mo sa saligang batas. Oo. Talagang yung national territory, huwag mong gagalawin yan. Yung muhon na sinasabi niya, huwag mong gagalawin yan. Pwede mong galawin yan, i-amend mo muna ito. Opo. Yun ang sinasabi ni Professor Magallona. Ayun. Paano mo nagawa ito? Ito yung sinasabi ko sa kanya, hindi niya pala naintindihan yung treason. I use treason
in its generic sense. Ayun. Dahil kahit isang batang grade 1, alam niya yung taksil. Oo, Alam niya yung, pagtataksil. alam niya yung pagtataksil. Pagkakanulo pala. Alam niya yung pagkakanulo. Alam niya yung traidor. Sa kanyang kung ang pag-uusapan ay yung ganang pag-aari ng kanyang sariling bansa. Kasi soberenya yan eh. Soberenya yun, hindi mo gagalawin yun. Parang kalayaan at teritoryo. Tapos kung ano na naman, ibapaling niya na naman sa ganito na, ay, naku ba? Kahit Sabi daw na ba- first year law school law student alam, Pero marunong siya sa pagbabaling ng ganito eh. Yung paggamit ko doon, nakala ko kasi naintindihan niya kaagad. kala niya Akala ko naman kasi Abot abot niya yung- ng kanyang kaalaman Oho. dahil retired justice siya ng Korte Suprema. Oho. Pero Pero kahit pa walang gera ngayon, Sen, ako bilang isang pangkaraniwang mamamayan, So, saan mo ikakapit yung ano? treason talaga yan. Saan mo di ba? ikakapit yung traidor? Saan mo ikakapit yung pagtataksil? At yung karuwagan mo para ilaban mo? Ipinamigay mo Ang talaga. soberenya ng bansa mo. Saan mo ikakapit? wala. Ginagamit ko in a generic sense. Opo. Isang malinaw na pagtataksil nga yan. Ano? Ang pangyayari yan. Pagka naman ikinumpar mo yung, hindi, bakit ka bakit ka malulungkot? Ba't mo ko aatakihin? Nag-gain nga tayo ng mas malaking exclusive economic zone. No, Baga ba- nakita mo ngayon. nawala yung Exclusive teritoryo. economic zone. Tingnan mo. Tingnan mo ngayon ang nangyari. Aha. Sa napakaraming bahagi ng ating exclusive economic zone, ang dami ang nakikipaglaban sa atin. Oho. So, wala Samantalang ang territorial sea, walang gagalaw sa iyo yan. Diyan pa lang dapat maintindihan natin. Opo. Maliwanag ko ng, palagi kong ipinaliliwanag, doon sa bandang norte, Opo. dalawa yung ating overlap doon. Yung Taiwan at saka China, meron tayong overlap dahil sa Pratas Island. Opo. So, naku-question yung ating, nag-o-overlap ang ating exclusive economic zone. Pati sa panig ng Palau at saka ng Japan, Yan. Opo. nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea, Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Sa bandang south naman, hindi ba, dahil nga sa usapin sa Sabah, nag-o-overlap na naman ang ating EEZ. Opo. At meron ding overlap yung ating Sulu Sea at saka yung Celebes Sea. Sa mga tingnan mo, ang exclusive economic zone is open to challenge, Tama po. is open to dispute. Yes po. Oo. Samantalang ang territorial sea, lalong-lalo na itong ating national territory na dinefine pa noong 1935 Constitution at walang question dyan, nananatili yan. Nananatili yan. Ang totoo, merong inferior, merong superior rights ang territorial sea over an exclusive economic zone. Oo. Eh sana naiintindihan na niya. Teritoryo, wala pang nakitang overlapping teritoryo. Hindi po pwedeng mag-overlap ang territory. Teritoryo nga. Dinefine ng ating saligang batas, 1935 pa. Walang question dyan. Oo. Ito'y dinala ng 1973 Constitution, dala-dala pa rin ng 1987 Constitution. Hindi nagbabago Kasi yan. napakatibay na claim yan. Kasi noong pa. Wala nga nga Tagal pa eh. Stop na lahat ang bansa. Hindi nila kinwestiyon may ito. treaty pa eh, Nagsimula ito sa tatlong tratado na kaya naman nilagay natin noong 1935. Kasi wala pa tayong independence noon eh. Opo. Kaya ang Amerika ang usap sa Espanya at saka sa Great Britain dahil wala tayong independence pa ron eh. Hawak tayo ng Amerika. Sa makatwid, nung magkaroon na tayo ng independence, nirelinquish ng Amerika, kaya napunta sa atin. Nasa atin na. So, na-define na sa national territory, 1935 Constitution. Noong 1973, independent na tayo. Atin na. Atin na yun. So, walang nagbago doon. Ayun nga. Ngayon, papukwentahin natin ngayon, bakit nawala yung 242,000? Sang-ayon na rin sa kwenta ng ating gobyerno Oo. dito sa bahagi nito ng Magallanes versus Ermita. Po. Yun. Yun ang harapin niya. Yun ang harapin niya, hindi yung gagawa na naman ng kung ano-anong. Mahilig sila sa ganyan eh. Ipaliwanag po ninyo sa bawat Pilipinong nabubuhay ngayon at sa bawat Pilipinong mabubuhay pa, kinakailangan po ipaliwanag ninyo ang ginawa po ninyo na pagtatraidor sa ating soberanya. Teritoryo po ito eh. Oho. Ewan ko paano sa mga ngatwiran. Meron na ako nakita sa social media pangangatwiran. Nakita ko yung mga initial na sagot niya eh. Opo, Lalo niyang inilagay sa sarili sa kumunoy.
Sa mga susunod na ano, kung halimbawa, talagang maghaharap kami dito, sa iba namang panig, ito ang pag-usapan lang namin. Habang nangangatwiran siya, lalo siya lulubog. Maniwala kayo sa akin. Kaya sabi ko nga, I already pronounced him guilty. At ang kanyang pagdadala, ang kanyang punishment, kailangan ipaliwanag niya sa lahat ng nabubuhay na Pilipino kung paano niya ginawa ito. Ewan ko naman kung patatawarin ka ng kahit sinong Pilipino. At lahat pa ng Pilipino na mabubuhay pa. Yan, dadalhin niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Di ba? Yun na nga. Ano ba sinasabi mo, Nelson? Mukhang mayroon ka bang i-complain? Mukhang may balita ko, magka-file ka ng ethics complaint sa Senado. Yun nga yung iniisip ko dyan. Kasi kapag may ganyan, na ito kahit hindi naman senador, di ba? Oo. At gumawa ka ng statement na minali-mali mo, pwedeng yan, parang isang pa ng reklamo talaga yan. Kung senador, sa ano ito? Sa ethics complaint. Siguro sa simpleng mamamayan, ordinaryong mamamayan, depende sa bigat ng pinagagawa niya. Pwedeng cyber libel yan eh. Ayun nga po. Yan, Ngayon, kung ito'y ginawa committee, ang bagsak mo eh. Alam mo, sa totoo lang, meron na akong draft niyan eh. Inaayos na lang ang ilang ilang bahagi. Sapagkat gusto ko talagang ilitaw yung mga pinaggagawa niya patungkol sa isang naratibong taliwas sa tunay na nangyari. Sa akin palagay, hindi pwedeng palampasin itong ganito, Jen. So ang inyong opisina ay maghahain ng ethics complaint? Yun ang magiging direksyon namin, Jen. Ganun po. Mabigat po yan, Sen, ano? Ang dahilan po ay... O dahil gumawa ka ng isang naratibo na pinalilitaw mo, ako pang gumawa niyan, ako nagsabi niyan, hindi naman ganyan na sinasabi ko. Ayun. Para sa ganon ay ma-agitate mo yung tao na magalit sa akin. Opo. At na-agitate nga nila sapagkat meron na nagsasabi, nagagalit ang mga kababayan natin na nakatira dyan sa Pag-asa at sa iba't ibang features na inoccupy ng ating mga kababayan. Hindi naman nila alam na wala naman ako sinasabing ganun. Sila yung gumawa, kagaya ng palagi nating sinasabi, mahilig silang gumawa ng isang bagay, gagamitin nila yung tinatawag nating strawman fallacy. Opo. So maglalagay sila ng isang tao sa pagitan ng mga straw. Strawman fallacy. Bubugbugin nila yung... samantala, tsaka ngayon, hindi naman yun ang tunay na tao. Yes po. Pagkatapos, may iwasan mo ngayon yung tunay na nangyayari. Ganyan ang palagi nilang ginagawa eh. At halatang halata naman yan. Panglilihis nga po kapag gano'n, Sen, ano? Naipakita ko na. Yung mga tanong ko, sinasagot sa ibang aspeto ng aming... ipakikita ko yung mga yung meron namang official na transcript dyan eh. Nung nagtanong ako, dapat kunin mo doon sa sagot na nakalagay sa transcript. Kukuha ka doon sa isang tanong na malayo doon sa pahina ng transcript eh. Pinag-inisplice niya, pinagdugtong-dugtong niya ang hindi magkakadugtong talaga. Anong ibig mo sabihin? Ba't mo ginagawa ito? Anong pakay mo? Anong motibo mo para gawin yon? At sa bandang huli sabihin, congratulations na tapos dahil sa... para lang palitawin niya na ganun nga yung sinabi ko at ganun nga yung sinagot nun. Ayun. Na gusto kong makita, ano yung motibo mo? Di ba? Ngayon pala, wala pa namang sagot itong kampo nila, Sen. Na ano? Doon sa inyong reklamo. Ngayon pa lang natin. Ibig sabihin, doon sa statement na ginawa nyo noong Friday, wala pa siyang Wala inilalabas. akong makita. Wala pa. Kasi hindi naman niya matatanggihan sapagkat kinuha natin doon sa sarili niyang sa page. Page, kasi nakalagay yung pangalan niya doon eh. Yes po. Hindi niya matatanggihan na ginawa niyo. Ngayon itanong ko sa kanya, bakit mo ginawa ito? Ba't mo pinalalabas na meron akong sinabing ganyan, na wala naman akong sinabi? Nasabi ko lang yon pero sa isang bahagi na hindi naman niya sinagot ng ganyan. Ba't pinilit mong ilagay yung sagot na wala naman dyan? Nag-succeed ka para i-agitate mo yung tao. Ba't gusto mong magalit sa akin ng tao? Hindi ba? Ganun ba yung trabaho ng isang senador? Magalit sa kapwa yung senador, ano? Nang wala naman akong ginagawa. Wala naman akong sinasabi. Ang akin lang naman pakay, liwanagin natin ang lahat na issue na malabo para sa kapakanan ng mamamayan.
So yun. Yun pa lang latest. Hindi kasi po pwedeng hindi nagpa- natin na itama yung mali. Opo, opo. Ako kahit sino yung makalabang ko pagkamali, talagang itatama ko yun. Aha. Lalong-lalo na kung ang nasasalaula na ay yung ating mga kababayan. Aha. Isip-isipin mo, pag-isipan nila ako ng ganun. Dahil nga inilagay sila sa kalagayan na mag-iisip sa akin ng ganun. Opo, oo. Samantalang hindi ko naman ginawa yon. Katungkulan ko na itama yon. Kahit saan kami makarating. Aha.